Bago tayo magsimula ay tumingin tayo sa Panginoon sa prayer. Panginoon, humihiling kami ng inyong gabay, ang inyong Panginoon na special na paggalaw sa bawat puso, sa inyong abang lingkod. At ano man po ang kanyang mga pagkukulang, ano man po, Panginoon, ang maging balakid sa bawat isa, alisin niyo po, Panginoon. Lalong higit sa lahat, yung maaring pag-disappoint o kaya pag-frustrate ng kalaban tungkol sa mga layunin ng mission, Panginoon. At inyo lang po ipaintulot na sa umagang ito, maluwalhati talaga kayo sa pamagitan ng gawain ng pagsamba at pakikinig ng iyong salita. In Jesus' name, Amen. So, ating pong talagang parang isa lang alang natin, no? Atin talagang kilalanin na itong gawain ng misyon ay hindi po ito gawain ng mga missionaries. Hindi po ito gawain ng mga pastor. Hindi po ito gawain lamang ng mga evangelist, no? O kaya Christian workers. Ito po, ang mission, gawain po ng bawat isang tao na siya ay kumikilala na siya isang mananampalataya at siya ay anak ng Diyos, siya ay alagad ng Diyos, disciple, ibig sabihin, no? At dito pa lang po, no, sa tinatawag na Great Commission, yung dakilang utos, ay makikita natin na dyan pa lang po ay wala pong ibig sabihin para lang sa isang class o para lang sa isang panahon na ibinigay ito. Kung hindi, ito pong gawain ng mission ay nagpe-perpetuate. Ibig sabihin, continuous po ito. Tuloy-tuloy po ito. Kaya nga po, i-remind natin ating mga sarili, although hindi naman ito ang akin talagang pagbabatayan, no, na bahagi, sa Matthew chapter 28, 16 hanggang 20. So, flash natin. Matthew 28, 16 hanggang 20. Okay. Pwede kaya po na tayo'y tumayo at ating basahin ito? Ready po? Okay, begin. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa, ano ito? Bundok, na sinabi sa kanila ni Jesus, nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa, kaya't humayo kayo, gawin ninyo alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng panahon. Okay. So, may isa pa. Okay. Ituloy natin po sa mga gawa, Kabanatang 1:8. Okay. Ready? Basahin natin. Andyan lang. Huwag na nyo hanapin sa Bibles para magkapareho. Ready, begin. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at sa hanggang sa dulo ng daigdig. Okay. Salamat sa pagbasa at
pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita. So sa dalawang, tayo po magsiupo. Sa dalawa pong mga passages na ito, malinaw po na yung mga grupo ng mga mananampalataya, yun lang po ang bilang nila, no? 500, sabi ni Pedro, ni Pablo sa 1 Corinto. Sabi niya, ang lahat ng mga mananampalataya ay lahat ay nag-assemble doon sa bundok ng Olibo at sila po ay, kung baga, nag-send off sa Panginoon. At, okay, bago pa umakyat ang Panginoon at inalis sa kanang paningin, sinabi kung ano ang nais niya talagang gagawin ng mga alagad na ito. Now, pag sabihin natin alagad, nahulugan ba yan na sila ay mga tawag natin dito, full-time Christian workers? Hindi po. Ano lang naman, 11 na lang nga eh. Pinalitan later on, no, na isang kapalit ni Judas. Pero ang the rest, mga simple lang po na mga mananampalataya. So, ibig sabihin, yung utos na ito ay hindi lang parang distinctly o kaya para lamang sa mga mga apostoles. Hindi po. Ito po ay ibinigay sa mga mananampalataya na nag-assemble sa doon, no, sa panahon na yon. So, itong utos na ito ay sumasakop hanggang sa ating panahon sa ngayon. Kung ito ay kanyang habilin, kasi alam niyo po, pag ang isang tao ay paalis na o pawala na siya, ang kanyang mga huling mga pangungusap, mahalaga talaga yan. So, ginawa ng Panginoon itong huling pangungusap niya bago siya umakyat, mawala sa kanilang paningin, dahil pinakamahalaga ito. Huwag na ito ay suwayin o kaya huwag tumalima. Now, doon naman po sa Acts, okay, binigay sa kanila yung program of mission work. Kasi another opportunity ito, another parang venue, no? Bago nang nandun sila sa may libingan, sila ay nakakita ng anghel. At ang anghel ay nagbigay sa kanila ng tinatawag natin na blueprint program of paano nila gampanan itong mission work. Worldwide na mission work. Anong binanggit po diyan? Ang kanilang gawain sa misyon o kaya pagbahagi ng salita ng Diyos, ang Ebanghelyo, ay magsimula muna sa Jerusalem. Tapos po, Judea. Ang Judea naman po ay kalapit probinsya. Kumbaga, ang Samaria ay, kumbaga, yan siya ay isang separate na bayan na o kaya na bansa kung sabihin natin, hanggang binabanggit sa uttermost parts. Ano yung binabanggit yan? Hanggang sa dulo ng daigdig. So, ang laman po ng Matthew 28 ay kapareho sa laman ng Acts 1:8, lamang ibinigay po ang yung strategy. So, dito muna sa Jerusalem, tapos kayo ay
dahan-dahan na mag-spread out, makarating kayo sa Judea, Samaria, hanggang sa kaduluduluhan ng sanlibutan. Ang tanong po ay, ginagawa ba ito ng bawat Kristiyano? Yun. O kaya baka sabihin nyo, Pastor, hindi ko naman kaya ito. Oo nga naman. Ginagawa ba ito sa bawat eklesiya? Alam niyo po yung eklesiya? Tinatranslate yan na iglesia. Now, ang ating gamit, simbahan. Malayo po. Kasi ang pinagmulan ng iglesia ay galing sa Grego na dalawa pong mga salita yon. Out at kaleo, tinawag mula sa labas. So, ang nagbubuo po ng iglesia ay mga tinawag ng Panginoon mula kung saan-saang mga bahagi dito sa ating lugar, no? Tinawag sila, no, sa kaligtasan. Kaya nga po, ang ano talaga po, ang church, no, ay isa talagang matalinghaga. Kasi po, kesyo kayo ay nagsisimba-simba dito, kayo kaya na bautismuhan, na kayo ay bahagi talaga ng iglesia, ng eklesiya. Maaari naman siguro. Pero kung hindi po talaga siya tumanggap ng pagtawag, individual, personal, bawat isa, ating na pag-aralan yan last Sunday, di ho ba, no? Na ang aking mga tupa ay nakikinig ng aking mga boses at binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po ang iglesia, hindi lang parang nagsisimba-simba lang, o kaya hindi pangalan ng isang struktura ng church, kumbaga. Kung hindi, yan po ay komposisyon ng mga tinawag sa kaligtasan. So ang tanong ngayon po, mayroon ka bang conviction? Sigurado mo, diyan sa puso mo, na ikaw ay tinawag ng Panginoon sa kaligtasan. Meron ba? Amen? Malaman natin. Ngayon, kung siya po ay talagang tunay na tinawag ng Panginoon, ako po'y naniniwala, magpapatuloy talaga po yan. Kasi alam nga naman, tinawag ng Panginoon mismo, personally, inilagay na ng Panginoon ang kanyang involvement diyan, no? Proseso ng pagligtas, tinawag niya una sa lahat. Tapos mawala. Hindi ako naniniwala ng gano'n na siya talaga po ay tinawag. I don't think so. Ang tunay na tinawag ng Panginoon sa kaligtasan, mananatili po yan. Through thick or thin. Ika nga natin, expression natin. Ibig sabihin, sa mahirap, ginhawa, o kaya sa hirap man, ay magpapatuloy talaga po yan. Yung sabihin, nag-backslide, o sige, okay, may time talaga, nanghihina tayo, nagbabackslide. Pero kung tinawag talaga po siya, okay, gawin nating malinaw ito, babalik at babalik po yan. Amen po? Kasi hindi siya lobo. Siya po ay tupa. Alam nga naman na babalik siya doon sa mga lobo, dati siyang lobo. Kaya nga po, minsan nag-aagaw-agaw ang aking isipan. Ito si Kuan, puntahan ko ba yan at kakaladkarin ko siya, uy, balik ka na sa church. Parang nag-aagaw-agaw, no? Nagdadalawang isip tayo. Kasi kung tinawag talaga yan ng Panginoon, babalik yan. Amen? Ngayon po, kung tinawag din siya, katulad po sa nabasa natin, siya po dapat talaga personally involved sa pinakamalaki na habilin ng Panginoon. Kasi ang title natin ay, ano nga title natin? How to be involved in missions. Actually, dapat lagyan ko pa yan personally
involved in missions. So, matapos na natukoy natin ang laman po ng Great Commission, at hindi lang yan para sa mga ilan-ilan na mga espesyal na mga mananampalataya, membro o mga manggagawa, pastor, missionaries, o kaya mga deacons, officers. Hindi po. Yan ay nag-i-involve sa bawat isa sa atin. Malinaw po yan? Okay. Now, tumungo tayo sa papaano na ikaw ay maging personally involved sa gawain ng misyon. So, mayroon pang mga, kung baga, sabihin natin, mga rudiments o kaya may mga steps dito. No? Number 1 na kinakailangan talaga, catch the vision. Nalala ko isang pastor, kinuha na siya ng Panginoon. Matalik kong kaibigan nung nandoon pa ako sa Davao. Sabi niya, paano pag-i-English yung you catch cold? Sabi niya, yung kinausap niya raw na tinanong niya, kinikwento niya sa amin, anong ibig sabihin na you catch cold? Sabi niya, parang ikay naghuli ng isda. Yan. Okay. Parang hindi agad-agad tumawa. Napaka-inosente naman na sagot. Malayo. Malayo sa paghuli ng isda. Sa infected mo sa, sa cold. Diba? Trangkaso. Hehehehe, ako lang tumatawa. Okay. Iba yan, ha? Pag sabihin natin, catch the vision, malalim po ito. Katulad halimbawa po, now, medyo may problem tayo sa mga tinatawag natin na versions o kaya mga translations. Tulad halimbawa po, sa Proverbs 29:18. Yan. Basahin natin lahat po. Medyo may explanation akong gagawin dito. Ready, begin. Ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan, ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. Kung kayo ay may English Bible at King James, ang sinasabi diyan, where there is no vision, the people perish. Now, doon po sa hawak ko na Bible dito, talagang binanggit diyan na yung sinasabi na yung parang patnubay ay literally it means prophetic vision. So, kung ating ilatag sa English, no? Kung if there is no vision, prophetic vision, people perish. Ano po yung vision na ito? Magtatanong tayo sa ating sarili. Vision ito ng ano? So, kailangan basahin natin yung Psalm 142 and verse 4. Okay. Ready po? Basahin natin lahat. Begin. Sa aking paligid, nang ako'y lumingon, wala ni isa man akong makatulong. Wala kahit isa na magsasanggalang ng magmalasakit na kahit sino man. Ito naman, atin namang konting explanation. Sa English po kasi, sinasabi po na kung, lalo na sa bandang huli, no, binabanggit diyan, no man cares for my soul.
yung bandang huli, walang nagmalasakit sa akin kailanman. So, now in a way, ito naman kasi para maunawaan sa mga local at saka mga yung sinasabi natin na mga vernacular speaking na mga tao. Kasi parang kumbaga, kung sabihin, no man cares for my soul. Parang siguro mahirap na mabuo nila ang kahulugan. Pero naglumihis konti po. Pero ang talaga pong original na ibig sabihin talaga ay yun nga, siya ay parang nag-i-express ng kanyang frustration dahil wala nga po ay nagmalasakit sa kanyang kaluluwa. Now, alam nyo, every Monday, Tuesday, Thursday, meron tayo dito, tinatawag natin, dental clinic at ginamit na lang po din natin yan na opportunity for evangelism. So as much as possible, kung ano po, wala kaming pupuntahan, hindi kami aalis, mga from 15 to 20 persons, mga iba't iba. No? Hindi yung na-recycle o nandito siya noong nakaraang linggo, nakaraang buwan. Hindi po. Mga baguhan po yon. Kasi karamihan lang naman sa kanila ay nagpapabunot ng ngipin. So alam nga naman po na ang pupunta dito ay pabalik-balik ng mga tao. Kasi mauubos ang ngipin niya kung the same people or persons, no? Iba-iba pagtingin ko. Hindi ko ito nakita nung nakaraan. At alam niyo po, lagi ko po, ito lang kasi masasabi ko eh. Sabi ko, hindi naman ako doktor, hindi naman ako dentist. Konduktor lang ako. Ayan, lang naman. Ang akin lang masasabi sa inyo, hindi ako makakabigay sa inyo ng physical na ano man na tulong o sa ngipin nyo, pang-physical din yan. Ang akin lang maibigay sa inyo, ang pang-spiritual. At ito po, parang nagtutulak din sa akin, no? Nagbibigay sa akin ng passion, mamaya ating talakayin yan. Kasi ang bawat isang nagpaparito, may kaluluwa po yan sila. At ang kaluluwa, alam naman po natin, isa lang po sa dalawang dako ang maaring kalalagyan. Kaya yun lang aking konsuelo, yun lang ang inspiration ko, ang passion, no? May kaluluwa kayo, saan patungo ang inyong kaluluwa? Ngayon, ang inyong concern, paano kayo physically, paano gumanda ang inyong ngipin para makapag-smile na kayo ulit at makapag-tiktok na kayo na ang laki-laki ng smile nyo. Dati hindi. Kasi, bako-bako ang ipin, nahihiya ka na mag-smile. Yung mga nagpagawa na sila ng ipin nila, nakakapag-smile na sila. No? Now, higit pa diyan kasi, okay, kayo ay makapag-smile, pero darating araw, manahimik na kayo at kikipot na yung inyong bibig. Hindi na talaga makapag-smile yan. Kasi po, ang katawan ay may hangganan. For the wages of sin is death. Hindi naman death yan ng spiritual. Death na physical. At dyan lang sa kanto dyan, tinitignan ko, 23 years old lang po siya. Kaya sabi ko, kung may ambag, sana tayo natulong diyan. Katulad noon na may marami pa tayong pera. Yan dyan, no? So, hindi na tayo lalayo. Sabi ko, dyan lang mismo.
Now, ang atin bang iniisip na pag namatay ang katawan, okay, tapos na ang lahat? Hindi. Dahil may sinasabi ang Biblia na sa paglalang sa tao, sabi ng Panginoon, lalangin natin ang tao sa ating wangis. At yung wangis ay hindi po yan physical na mukha natin ang Diyos ay malayo naman yan. Paano na lang kung pango ang ilong? Hindi na tayo mag-appreciate. Yan ba ang representation ng Diyos? Pero kung matangos ang ilong, mistisahin, ba? Medyo tayo ay appreciate sa kung ano ang representation ng Diyos. Pero malayo kasi iba-iba ang ating lahi, iba-iba ang ating itsura, no? May maganda o gwapo, mayroon naman na katamtaman lang, mayroon naman na mahirap sabihin na pangit, sabihin natin na makawiwili lang. Ayan. Alam niyo yung makawiwili? Ano ba yan sa Tagalog? Makakawili. Yung parang tama-tama lang. Kaya nga po, ang wangis na sinasabi diyan, hindi po yan physical. Spiritual na component. Kung ang Diyos ay walang hanggan, ano po, yan ang kanyang wangis, ano po ang ibinigay niya sa tao? Walang hanggan na component na nasa kanya, ang kaluluwa. At ang kaluluwa ay katulad sa Diyos, walang hanggan. It will stay sa isa sa dalawang lugar. Kung sa langit, harinawa, walang hanggan. Kung walang hanggan ang Diyos, walang hanggan din yang kaluluwang yan. Kung mapunta sa impyerno, wag naman sana. Pero ang aking Bible nagsasabi, mas marami ang napupunta sa impyerno. Mateo 7, 13, 14. No? Basahin nyo yan. Siya ba ay manatili lang doon ng 1 taon? Hindi po. 100 taon? Ay hindi po. 1,000 taon? Hindi po. 1,000,000 taon? Ay hindi lang po. 1,000,000,000 taon? Hindi lang po. 1,000,000,000,000 taon? Ay hindi lang po. Walang hanggan talaga. Kaya nga po, ito yung sinasabi ng Bible, lahat ng mga tao ay dapat balitaan natin ng gospel, ebanghelyo. Kaya nga, ang isang topic dito, hindi lang mission, kundi evangelism, na ang ibig sabihin, proclaiming the gospel. Evangelosomai, kung sa Grego yan, no? Paghahayag ng ebanghelyo. At ano po ang laman ng ebanghelyo? Yung magandang balita na si Kristo Jesus ay namatay sa cross, binayaran na niya ang lahat ng kasalanan at nandiyan na lang sa tao ang kapasyahan. Kung kanyang tanggapin ang sakripisyo ng Panginoong Hesus para sa kaluluwa doon sa cross ng Kalbaryo, siya po ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Ganun na lang po, kaya nga ang tawag diyan, good news. Hindi na po kailangan na manatili sa kadiliman ang isang tao at siya ay mag-aalala kung saan siya mapunta, saan siya lulugar matapos ang kaniyang kamatayan. Ito po ang ibinigay ng Panginoon na mandato sa atin. Maraming mga tao sa ngayon, nagsasalita ako ngayon, sabi ng isang statistician, every 24 hours, mayroon pong 166,000 na mga namamatay at sila ay tumatawid sa walang hanggan at sila ay popwesto ng walang hanggan, isa sa dalawang lugar, sa buhay na walang hanggan, sa langit, harinawa,
o kaya maaring buhay na walang hanggan sa impyerno. Naalala niyo po yung si Lazaro at yung mayamang tao? Tanggap niya na wala na talaga siyang eskapo doon. Kaya sabi niya, okay, sige. Ito lang ang bargain ko, ang aking kahilingan, Amang Abraham. Pakiutos mo ito, si Lazarong ito, na pumunta sa aming sambahayan. Dahil mayroon pa kong 4 na mga kapatid na alam ko, susunod sila dito to follow yung mga yon sa impyerno. So, ito po ang vision na nais ng Diyos na makatch natin. No? Those people have souls. And their souls are eternal. It will dwell, stay forever, no? Either po sa langit o kaya sa impyerno. At ang responsibility, ang mandato upang ang mga tao ay huwag mapunta sa impyerno, nandyan sa ating mga kamay. Kasi po nagsisearch ako, nakikinig ako sa mga video clips, o mga messages tungkol dito para akin pong madagdagan pa ng kaalaman tungkol po kung paano ko buuhin ang pagbigay ng mensahe. Napunta ako doon sa message ni Dr. Benny Abante at sabi niya, ito, sa kanya ko lang nakuha, sabi niya, sa 7.8 billion na populasyon sa buong mundo, sabi niya, ito sabi niya, kung saan siya kumuha. Kaya ginugel ko, wala naman sagot si Google. Sabi niya, ang tunay lang talaga ng mga born again is 100 million worldwide. At kinote niya ulit yung aking binanggit sa inyo, Matthew 7:13 at saka 14. Malawak ang daan patungo sa kapahamakan, makitid ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin po, kalangitan. No? Nakakalumo. No? Medyo tayo ay nalulungkot tayo. Ngunit po, hindi natin parang ma-judge na, yan si Tarpulano, yan si Tarpulana, pa-impyerno yan, kaya huwag ko na isisira ng gospel. No, hindi natin alam yan. Kaya nga sabi ng Bible, doon sa inyong kinalalagyan, sa inyong paligid, kadikit nyo ng mga lugar, no? At kalapit ng mga buok, probinsya, hanggang sa ibang bansa na. Kasi may mga tinatawag siya doon. Now, naglalaro sa isip ko. Kung may mga mahal sa buhay tayo, na hanggang ngayon ay hindi lumalapit sa Panginoon, isa lang po yan sa dalawa. Number 1, either na hindi lang po natin na ibahagi ang gospel, kaligtasan sa Kanya. Kasi po, faith comes by hearing, and hearing, what? The Word of God. Kaya hindi siya lumapit, hindi siya convert o kaya pasya. Dahil hindi naman siya nabahaginan. No? Pangalawa po, maaring, negligence on our part, no? Maaring pangalawa, at wala na akong magagawa dito po. Maaari pong hindi po talaga siya bahagi ng ecclesia, mga called out ones ng Panginoon. Kaya hindi mo makita rito. Pero ang aking lang po, sasabihin ko yan sa inyo. Kasi alam nyo, ang Panginoon is pleasant surprises palagi sa atin yan. Basta lang we walk pleasing before His sight, na maaring i-grant niya yung ating desires.
Kaya ang sabi ng Psalm 84, delight thyself also in the Lord, and ano daw? He will give the desires of your heart, including kaligtasan ng inyong mga mahal sa buhay. Mahal natin sa buhay. No? Catch the vision, yun pong kauna-una. Atin talaga po makita ang pangitain na yan, na may mga kaluluwa. Ang iba sa kanila ay naghihintay lang. Walang namang nagmamalasakit sa akin. Sama-sama tayo palagi. Hanggang, narinig lang natin, yung katulad ng kabataan dyan, 23 years old lang siya. Ewan ko lang kung sino ang nakasama niya ng mga Christians. At nagbahagi sa kanya, nagbigay man lang ng tracts o babasahin. No? Para siya ay makakilala sa Panginoon. So, I don't know. Pangalawa po, ang bilis ng oras. Compassion for the lost. Una, vision, pangitain. Kung nagkaroon po tayo ng pangitain, magkaroon tayo po ng compassion. See? Sa Matthew 9:26-38, parang napasadahan natin ito. Pero basahin natin po. Ready po? Begin. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kaniyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Kagabi sa aming family prayer, sabi ko, nagbukas naman kami ulit sa Bolante, pero so far, ang talagang burden na ito nakalagay sa aking balikat. Pero salamat sa Panginoon na may sumama na 4 noong linggo. Yan sabi ng aking isang son-in-law, sabi niya, sige, pag-pray natin. Magkaroon ng isang kabataan dyan. Ayan. Ganun ba? Para, kasi nabanggit niya ito eh. Sabi niya, di ba, mag-pray tayo na may mga mag-aani. Oo nga naman. No? Napakarami na ang aanihin. Parang salungat, parang inconsistent, di ba? Ilan lang ang maliligtas. Pero sabi ng Panginoon, marami ang mga aanihin. Yun. Alam niyo po, ganito yan. May part ng generation na sabi ng Biblia, the generation that does not know God. Tawagin natin yan, Generation X. Maaring wala gaano maliligtas doon. Now, I don't know kung itong atin ay Generation X. Pero hindi natin alam. Kung atin lang pong sundin ang kanyang sinabi, lift up your eyes. Tignan ninyo. Napakarami na ang aanihin. So, ang binanggit diyan, nahabag siya. Actually, ang word diyan sa English, he had compassion on them. Yun. Alam nyo, yung compassion ay hindi ho yan mapunta sa atin hanggat hindi makita yung pangitain. Hindi ho tayo lugi. So, mag-involve tayo sa soul winning mission. Ang nakasalalay dito, kaluluwa. Walang hanggan na kaluluwa. Kung tayo ay laitin, itakwil tayo, di bale na, nagawa na natin ating bahagi, di po ba? Ang mahirap dyan, hindi natin ginawang ating bahagi. Tapos, tayo ay sumakibilang buhay na, okay, sabi ng Bible, nagkikitaan lang eh. Ayaw ko kung gano'n ang plastada doon sa third heaven. Pero, kita niyo, si Lazaro ay nasa sinapupunan ni Abraham. Suguin mo nga si Lazaro,
mayamang tao nandoon. Sabi niya, katindi ng init dito. Lazaro, ano mo, ano tawag yan? Pakituslob mo? Pakisawsaw mo? Mantikin mo? Parang ika nga natin mababaw na kaligayahan. Sausaw lang, ilagay mo sa akin. At okay na ako. Talaga ba? Okay ba kaya? Hindi yata. Pero yan ay expression sa tindi ng kanyang parusa at kanyang sinasapit doon. No? Kaya nga po, maaring one day, one time, yung mga na-associate natin, na hindi man lang tayo nagbigay ng tracts, hindi naman tayo nag-invite, punta kayo sa church, o punta kayo sa aming Bible class. Sila ay magtuturo sa iyo, sabihin, oy, kasama tayo, hindi mo man lang sinabi na ikay pala ay isang Christian. Baka Christian lang. See? Lalo na kung ating mahal sa buhay, ay laki lang pagsisisi nila kung hindi natin talaga sila po nabahagi na ng salita ng Diyos. Alam niyo po, sa Roma, Gis, ito'y dagdag ko lang po na i-point out sa inyo. Kasi itong sinabi ni Pablo, Brethren, chapter 10, yan, verse 1, no? My heart's desire, ang aking kabigatan, compassion ko, ikanya, and prayer to God for Israel is that they may be saved. Mayroon akong compassion. May passion ako. Maligtas sana ang aking mga kababayan. Ibig sabihin, kadugo ko yan sila. Now, ganito yon. Kung wala tayong pake doon sa ating mga kamag-anak, mahal sa buhay natin, hindi natin sila pinagpe-pray, hindi natin idinudulog sila sa Panginoon, maaring mahirap na lumapit sa Panginoon mga yon. Alam nyo, nung nasa San Juan pa kami, umakyat kami po sa yung doon sa Buso-Buso, Prayer Mountain. Pero malayo kasi, kaya dito na ako sa Prayer Garden, yan po sa may pagbaba sa Teresa. Nabasa ko po yung isang literature na mga answered prayers sa mga umakyat sa Prayer Mountain. Isa sa mga ginang, nagbigay ng kanyang patotoo, kanyang anak na babae ay tibo, ibig sabihin lesbian. Talagang, hindi niya talaga matanggap-tanggap na lesbian. Umakyat siya sa Prayer Mountain. On day 15 or 16, nangusap ang Panginoon sa kanya. Sige, tapusin mo na ang iyong pag-aayuno. Pumaba ka na, balik ka na sa bahay ninyo. Dito lang sa Maynila. Pagbalik niya sa bahay nila, alam nyo kung sino ang nandun sa loob ng bahay? Yung si Tibo. Iba na ang kasuotan. Siya ay babae na. For 16 days, nanalangin po yung ginang. At pinadama ng Panginoon, sige, ang panalangin mo ay sagot na. So, bumaba siya. Kung ang ginang na yon ay hindi ho talaga siya nagko-concern, wala siyang compassion sa mga nawawala, lalo na sa kanyang anak na yon na tibo, maligtas kaya yun? Compassion. Yung konting awa sa kanila. No? Lalo na, sabi ng Panginoon, ano daw yung mga taong yan? Saan ba yun? Yung kanina sa nakita ng Panginoon na sila ay, kanina sa Matthew, 9, sila ay, litong-lito at hindi alam ang gagawin.
Di ba yan ang sabi ng Bible? At sa isang awit, wala talagang patutunguhan, walang meaning, wala talagang, ang buhay nila, wala talagang kahulugan. No? Litong-lito sila. Dahil wala naman ang Panginoon sa kanilang buhay. At ano pa sabi ng Panginoon? Ha? Parang walang pastol. See? Compassion. Kung maramdaman natin ang naramdaman ng Panginoon, hindi ho tayo mangingimi na mag-involve sa gawain ng misyon. Amen? Ha? Minsan lang kasi kailangan lang maparealize sa atin ito. No? Nandyan. Alam niyo po, mayroong kwento daw, nung umakyat ang Panginoon, kwento lang naman ito, nandoon na sa langit, nandoon na rin sila ni Apostol Pablo, si Pedro. Si, Panginoon, nandito na tayo. Nandito na rin kami. Wala na doon mga apostoles. Sino na lang magpapatuloy sa gawain ng misyon? Ang sagot ng Panginoong Yesus, siyempre, yung mga tinawag ko sa kaligtasan. Yung mga ligtas. Panginoon, ano kung yan ang problema, sabi niya. Ano kung hindi na sila kasing lakas sa konviksyon o kaya matatag na katulad sa amin? Ano kung sila ay mapalya o kaya sila mabigo? Paano na lang, Panginoon, kung sila ay mag-fail? Ano ang sagot ng Panginoon daw? There is no other plan. Wala nang ibang plano. Kung mag-fail tayo, hindi natin gampanan yung ating bahagi, wala na siyang plano. Tayo ang kaniyang mouthpiece. Kaniyang iniwan sa atin itong responsibility. Alam nga naman, ibigay niya dyan sa yung mga kanto boy dyan. Hindi naman. Ibinigay sa atin ng mga tinawag mula sa kadiliman, out there in the wilderness of sin, yun ang sabi ng Bible. And He called us, mga tupa na tinawag niya mula doon sa wilderness. Lost, yung mga tupa na walang pasto. Lost, di ba? Walang direksyon ng kanilang buhay. Ngayon, nandiyan na kayo sa loob ng kawan. Kayo ang maging mga pastol dito. Kung hindi natin sila papastulan o kaya direksyonan patungo sa Panginoon, wala na pong iba na gagawa niyan. Wala na po. Sa atin nakasalalay ang responsibilidad na ito. Kaya minsan, ako hindi naman po ako masyadong bruski na talagang lagi lang na parang forward, no? Nahiya rin po ako. No, mayroon din tayo, paano, mayroon din tayo kunting hiya. No? Pero hindi naman na walang hiya. Kunti lang. Minsan, pag nakakahiya naman, parang maliit lang ako, parang maraming alam ito, mahusay, no? Lalo mga abogado. Huwag natin isipin na kung may kaluluwa yan sila. Mayaman man, bilyonaryo, kung sila po ay mamatay at mapunta sa impyerno, hindi na natin kasalanan yan. No? Pero kung gawin natin ating bahagi, maaring asset yan sila sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya nga, nandiyan na lang yan. Pangatlo po at tatapos na tayo. Compulsion to action. Ibig sabihin, talagang tayo ay matulak. Nabasa natin ito. Pero, tignan natin muli po sa Luke chapter 14:23. Ano pong sinasabi? Lahat tayo po magbasa. Ready, begin. Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin,
pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sinumang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Wow, pambihira ito. Ang mission pala po ay may action, may compulsion. Pilitin daw sila. Yung parable na ito, may piging, di ba? Mayroong parang pakain, may pakainin niya. Hindi dumating, hindi sumipot. So sabi niya, sige, kahit na lang sino dyan sa labas, pilitin niyo sila na pumunta. So ano po ang ibig sabihin dito? Paano natin ito ay ma-explain o ma-translate? Ibig sabihin po, gagawa tayo ng ating bahagi. Anyayahan sila. Amen? No? Okay. May tinitrain tayo at binigyan kayo. Alin na, saan na yung mga tinitrain natin? Sister Berna? Sino pa? Sister Badet? Sino pa yon? Brother Toto? Saan pa? Wala, missing yung isa. Ayun, Okay. So sabi ko, nag-train tayo ng ilang kahaba buwan, tapos wala lang kayo gagawin. Ito, gampanan natin yung under-shepherding ministry. So inassign kayo sa mga distrito nyo. Kayo ang congressman diyan. Kayo ang barangay chairman diyan. Okay. Number 1, inyong responsibility, yung pastor ang mga mananampalataya diyan. Pangalawa, ay ang mga nawawala dyan, magsimula kayo mag-pray. Kasi pagka ipahiwatig ng Holy Spirit, yan may purpose ako dyan sa Kanya. So, pag-pray mo siya, ang bandang huli siya ay maaring lalapit sa Panginoon. No? At ready na siya, at siya ay makinig na ng salita ng Panginoon. See? Atin na po siyang anyayahan. Minsan mahirap na walang leading ng Holy Spirit. Pero gampanan natin itong bahagi natin, pag-pray natin, at sila ay anyayahan natin. Hindi yung parang alanganin na kuwan tayo, wala naman tayong yung parang connection. No? Hindi natin kinonect yung mga dots. Matapos yung na bahaginan, okay, wala na. So, sabi ng Panginoon, compel them to come in. So, okay. Yan. Kaya nga si Sister Blessy, okay, na-bless din ako kasi yung kanyang pinaka-guwapong, yung kanyang, tawag nito? Yung kalahating puso, kabiyak, andyan, no? Okay. May purpose ang Panginoon. Bakit nandito siya? So, okay. Ewan ko kung anong paaraan na ginamit ni Sister Blessy. Binigyan ba niya ng ultimatum yun? Ngayong linggo, sama ka sa akin. Kung hindi ka sasama sa akin, lagot ka. Ginawa mo ba yan? Ay, hindi. Sabi ng Panginoon, pilitin niyo eh. Ano ka? Christian ka ba? Yes, dear. Christian ako. Kung Christian ka, punta ka sa church. Sumama ka sa akin. Ayan. Ano lang yan, Sample lang yan. Huwag niyo gagalayahin yan. Baka mamaya. Pero, last na po ito, mga kapatid. Sa mga gawa, 28, 19 hanggang 21, tingnan niyo po. Ano sinabi po rito ni Apostol Pablo? Basahin natin po lahat. Ready, begin. Dahil dito, Haring Agripa, hindi po ako sumuway sa pangitaing mula sa langit. Nangaral ako una sa Damasco, saka sa Jerusalem, at sa buong lupain ng Judea, at gayon din sa mga hintil. Ipinangaral kong dapat silang magsisi, tumalikod sa kanilang mga kasalanan, lumapit sa Diyos at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa
dahil dito'y hinuli ako ng mga Hudyo habang ako'y nasa templo at pinagtangkaang patayin. Anong sabi ni Apostol Pablo? Hindi ako nagiging sumuway sa pangitaing ito. I was not disobedient to the heavenly vision. Ano po yung heavenly vision ng Panginoon sa kanya? Pablo, ikaw inaatasan ko na ibahagi mo ang ebanghelyo sa mga hintil. Ibahagi mo sa lahat na kung saan ikay ipadala ko. Kaya sabi niya, simula ng Damasco, kung saan siya natigil, no? Hanggang napunta siya ng Jerusalem, hanggang sa Judea, isinunod niya yung Acts 1:8. No? Hanggang sa mga hintil all over the world. No? Sinunod niya. Sabi niya, hindi ko iyan ay nineglect. I was not disobedient. Sinunod ko yan. Now, ito, magtatapos tayo. Tapos natin marinig ilang messages ng mission. Ano kaya ang ating pasya? Tayo ba ay obedient or disobedient? Great Commission ito. Pinakamalaking utos ng Panginoon. Yung ibang utos, faithful tayo, sinusunod. Pero ito hindi. Kung faithful tayo sa maliit, okay, hindi tayo masyadong malaking disobedient. Pero pagka malaking utos, ay napakalaki ng disobedience natin. Kaya nga, hindi po pwede na ito ay ating i-neglect. Alam niyo po, magkawawakas ako nito. Nung way back 1992, 93, kasi nasa San Juan po kami, nagkaroon po ng, naalaala niyo po o narinig niyo, nagkaroon ng Ormoc tragedy. Na doon sa Ormoc tragedy na yon, 5,101 ang namatayin. Alaala niyo yon? Yung mga waray-waray, waray kain, waray tira. Ay, Sister Berna, narinig mo yan? Sa Ormoc. Grabe po yon. Tapos ang sugatan, mga almost 300. Ngayon po, ewan ko kung bakit na in-impress ng Panginoon. Nagkuha ako po ng mapa. Tinignan ko yun. Ilan kaya doon sa 5,000 ang ligtas? Kami dito, nagmi-mission na kami. Ito, simula na ito. Pero doon, meron ba? Ayun. Habang pinagpe-pray, ito akin lang namang experience po. Habang nagpe-pray, so parang nangusap ang Panginoon. Marami doon na mga Macedonians. Anong ibig sabihin Macedonians? Yung nagtatawag doon sa Acts, come over and help us. Sabi ko, ano kaya? Subukan kaya na puntan. At nag-contact po ako sa kapatid ko, si Brother Nonoy. Siya po ay evangelist nung time na yon sa Source of Light. Mayroon siyang van, yung hindi Pajero, Pariho. Ginaya-gaya. So pagdating namin doon ang aming sana po, ang aming sana pong punteriya, yung Kalbayog. Kasama namin si Pastor Juanillo. Sabi ko, Pastor Juanillo, gusto mo ba na sumama sa amin? Pero doon tayo sa kung saan tayo dalhin ng Panginoon. So pumunta po kami, tumawid pa kami patungo po sa Eastern Samar. Naku, wala pong kalsada yung time na yon. So, hintay kami, binubuldos, saka kami nakatawid. Pagdating namin sa Eastern Samar, ay sabihin ko sa inyo, napakaganda po pala ng Eastern Samar. May taga-Eastern Samar dito? Ha? Ang ganda. Oo. Sister Berna, saan ka ba na Samar? Ha? Ay, Eastern. O yun, saan sa Eastern Samar? Balangkayan. Oo, pakanan na yan eh. Ito naman, umakyat kami patungo doon sabi ng
saan ba tayo magpunta? So pumunta kami muna sa Giwan, sabi nung pastor, wala na siya, kinuha na siya ng Panginoon. Sabi niya, kami ang unang nagmisyon dito, pero meron na tayo dito. Sabi niya, isang malaking taon, ang taon ng oras. Is yun, going Eastern Summer. Okay. Sige, balik kami. So, ang layo, alam nyo, walang simentado na kalsada doon. Pero ang kalsada nila, yung parang granite, yung parang corals na pinudpod nila. Parang simentado din, no? Okay. Pagdating namin doon sa oras, parang ano yon? Parang talagang yon ang inanda ng Panginoon. Nag-campaign kami po doon at alam niyo yung mga unang panahon ng kampanya ng mga missionaries, kinikwento nila yan, sinasabotahe, nagpa-film showing kami, biglang naputol, nawala, yung pala, mayroong nagsabotahe, tinanggal yung extension patungo doon sa generator. Okay, pero tuloy-tuloy pa lang, tuloy-tuloy pa rin. Kasi po, doon sa lugar na yon, meron talaga pong mga handa na tumanggap sila sa salita ng Diyos. Kaya nga po, ngayon, meron ng church doon sa Oras. Hindi ko lang kung Oras Fundamental Baptist Church o anong pangalan doon. Ngayon si Pastor Juanillo, sabi ko, Pastor Juanillo, ano na? Ha? Maiwan ka na dito? Sabi, Pastor, hindi pa oras. Ang oras. Ay, gano'n ba? Pero may bandang huli, si Pastor Calixtor napunta po doon. Establish talaga po ang gawain doon. Kasi, yung sinasabi ko po, kung obedient lang tayo, dalhin tayo, Panginoon, sa mga handa na sila. No? Kung magpagamit lang tayo. Hindi lang po tayo disobedient. Pag disobedient naman tayo po, ay isa naman po yan na ating pag-uusapan na message. May mga rewards. Pagka obedient, may rewards. Pagka disobedient, malaki po. Sa buhay na ito, malaki ang mawawala talaga. Blessing ng Panginoon. Lalo higit sa lahat doon po sa kabilang buhay. No? Kaya nga po, sorry na medyo nag-overtime ako. Pero kasi po ito ang atin talagang finale sa atin pong Missions Month. Harinawa po, talagang tayo po ay huwag maging disobedient sa heavenly vision na ito. At tayo, by the grace of God, magpagamit sa Kanya sa gawain ng misyon. Amen? Amen? Tayo po'y magsitayo at tayo manalangin. Panginoon, andito bawat isa, alam nyo, kilala nyo ang bawat isa. Mulang bunbunan ng aming mga ulo hanggang sa talampakan, kilala nyo kami, Panginoon. Una sa lahat, kung kilala nyo po na mga anak nyo, Panginoon. Kung hindi man, naway sa umagang ito, siya, kung hindi pa niya tsak na siya ay isang tunay na anak nyo, Panginoon, gagawa siya ng desisyon na kaniyang buksan ang kanyang puso at anyayahan ng Panginoong Yesus na bumili na ng kaligtasan para sa kanya. At anyayahan kayo. Kung mayroon sa ating kalagitnaan na siya ay hindi pa niya tsak ang kanyang kaligtasan sa umagang ito. Ako po ay nagbibigay ng pagkakataon ng invitation. Sabihin mo lang na, Panginoong Yesus, kinikilala ko ikaw na aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko kayo na aking Panginoon sa umagang sasandaling ito. Meron po ba dito na yan po ang kanyang prayer habang nakayuko ang lahat sa atin? At kung mayroon, pahiwatig niya po ang kanyang pagtaas ng kamay. Meron dito. Pastor, aking inanya ng Panginoong Yesus sa puso ko sa umagang ito. Sakali lang po, meron.
Ngayon po, nais kong paniwalaan, bawat isa ay siya po ay tinatahanan na ng Panginoong Yesus. Ngayon, andyan po ang hamon sa atin sa gawain ng misyon. Nais mo ba? Kasi ito maaring mawala sa atin, no? Habang fresh pa at ang hamon nandyan pa sa atin. Nais mo sabihin, Lord, by your grace, biyaya mo, Panginoon, ako po ay mag-involve sa gawain ng misyon. At yan po ang iyong prayer, decision. Sa umagang ito, paiwatig lang po sa pamagitan ng pagtaas ng kanyang kamay, Pastor, ako ay mag-involve sa gawain ng misyon sa anumang paraan. Just raise up your hand. Kung meron po na nais siya mag-involve, now, ito po, it's between you and the Lord. No? Ako po, bahagi ko ay hamunin lang po tayo. Meron dito, nasa anong kaparaanan, magpagamit siya sa Panginoon sa gawain ng misyon. Ayaw nyo ba maggawain ng misyon? Ayaw nyo ba na kayo ay mag-involve? Ha? Baka ganoon ang ibig sabihin. Disobedient tayo sa heavenly vision na ito. Hindi tayo mag-i-involve sa mission. Mayroon ba, yun ba ang ibig sabihin? Pero hindi ko pinaghuhukuman na ganoon. Mayroon talaga rito na nais sila magpagamit sa Panginoon sa gawain ng mission. Wala na sa pilitan ito. At pakita mo lang po sa pamagitan ng bakit mahiya ka sa Panginoon o sa mga kasama rito? Kung gusto mo, Pastor, by God's grace, ako magiging kabahagi sa gawain ng mission. Taas lang yung kamay. Kung meron po. Amen. Praise God. Meron dito. Amen. Bless your heart. Kung kayo ay maging mag-disobedient kayo, nasa inyo lang yan. Pero kung talagang naunawaan nyo ito at nais nyo na kayo ay maging involved sa gawain ng mission, sa anumang kaparaanan, taas lang yung kamay po. No? Hour of decision na ito. It's between you and the Lord. Inyong i-disobey, inyong palilipasin ito. Meron po dito. Okay, nabigay ko ng bahagi ko po. Nasa inyo na kung kayo po ay tutupad dito. Lord, salamat po sa hamon nyo mula sa inyong salita. In Jesus' name, Amen.